Ang biktimang magkasintahan ay natagpuan na lamang wala ng buhay sa lugar ng Bataan. Natagpuan nilang palutang-lutang sa dagat at tuluyang nalunod ang dalawa. Noong November 12, 2017, sa karagatan malapit sa lugar ng barangay Kamatsili, Orion, Bataan, napansin ang dalawang mangingisda ang magkasintahan na palutang-lutang sa karagatan. Sino kaya ang mga salarin na ito at walang awang pinaslang nila ang dalawang biktima? Ano ang motibo ng mga salarin na ito? Alamin natin dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Ako po ay taos-pusong nagpasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta at panonood sa ating mga videos at pag-subscribe. Nasa inyong aking pasasalamat at pagpapahalaga. Ang biktima nito ay sina James Carl Guzman, 22 taong gulang. Gloria Mary Carbonell, 19 taong gulang. Sa oras ng umagang iyon, sa lugar ng barangay Kamatsili, Orion, Bataan, may dalawang mangisda, may napansin silang kakaibang bagay na palutang-lutang sa karagatan. Agad nilang pinuntahan at doon nila nalaman isang bangkay na lalaki at mabilis nilang dinala sa tabi ng dagat. Sa araw na iyon, sa lugar ng barangay Landing Pilar, Bataan, may nakita rin sila na isa pang bangkay na babae kaya agad rin nila dinala sa tabi ng dagat. Agad sila tumawag sa mga pulis para alamin at kilalanin ang natagpuan nilang bangkay. Ayon sa pag-imbestiga ng mga pulis sa bangkay ng babae, may napansin silang may sugat ang kanyang braso at likuran nito. Nagtaka rin ang mga pulis dahil ang damit ng babae ay nakalihis at ang pantalon naman niya ay nakababa. Dahil dito, ang hinala nila ay hindi pagkalunod ang sinapit ng biktima. Habang may isang grupo ng tanod sa Siwok, Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Sa oras ng alas 8 ng gabi noong November 11, 2017, may napansin silang dalawang bag na magkatabi sa lugar ng Siwok. May isang cellphone rin sila nakita sa bag na iyon. Nisipan nilang tawagan ang mga pamilya na may-ari sa cellphone na iyon. Ayon kay Laura, ang isa niyang anak ang nakasagot sa tawag ng mga tanod sa kanya. Pinaalam umano ng mga tanod sa kanya nang may-ari ng cellphone ay nawala. Pero ang mga gamit at bag niya ay nandoon ito. Kaya nalaman nila ang may-ari ng cellphone ay si Gloria May Carbonell. Agad hinanap ng mga pamilya si Gloria May kung nasaan na ito. Sa oras na iyon mismo, nag-alala rin ang ina na si Lotlot Guzman dahil gabi na hindi pa rin nakauwi ang kanyang anak na si James Carl Guzman. Kaya naman doon na sila nagpasya na tawagan ang cellphone ni James Carl. Pero sa kasamaang palad, hindi rin nila ito nakontak. Inabot na alas 12 ng hating gabi, tinawagan si Lotlot ng pinsan ni James Carl. Ayon sa kanyang pinsan, tagpuan ang mga gamit ni James Carl at Gloria May sa Siwok. Inisip naman ng kanyang ina na si Lotlot na baka nagtana na ang dalawang magkasintahan. Subalit, hinanap pa rin nila ang dalawa kung saan na sila sa mga oras na iyon. Inabot na ng umaga, natagpuan na lamang ang lumurutang na katawan ng dalawang magkasintahan na maghiwalay na bahagi sa lugar ng Bataan. Agad na rin nakarating ang mga balita sa pamilya ng mga biktima tungkol sa kanilang sinapit. Ayon pa kay Lotlot, may nagpasa umano ng picture sa kanyang tungkol sa natagpuan na bangkay sa dagat ng Bataan. Doon na niya nakumpirma ng kanyang anak na si James Carl ang natagpuan nila na bangkay. Samantala, ang mga pamilya naman ni Gloria May ay pumunta sila sa punerarya para kilalanin ang bangkay na tagpuan. Doon na rin nila nakumpirma na si Gloria May nga ang natagpuan nila. Sa pagkilala sa dalawang bangkay, doon rin nila nalaman na magkasintahan pala ang dalawang biktima. Ayon ba sa ina ni James Carl na si Lotlot, mag-isang taon na magkasintahan ang dalawang biktima. Magkilala ang dalawa sa isang fast food chain, service crew umano si James Carl at si Gloria May naman ay isang manager on train sa nasabing fast food chain.
Ayon sa kanyang ina, ipinakilala umano sa kanya ni James Carr ang kanyang kasintahan na si Glory May. Kaya naman, madalas nitong pumupunta sa kanila si Glory May sa kanilang bahay. Pero ayon naman, sa pamilya ni Glory May, hindi pa formal ipinakilala ni Glory May sa kanila ng kasintahan niya si James Carr. Ayon sa investigasyon, ang sanhi ng pagkamatay ni James Carr ay hindi pagkalunod nito. Mayroon siyang tama sa ulo niya at naging dahilan sa pagkasawi ng kaniyang buhay. Habang si Glory May naman, ang dahilan kanyang pagkasawi ay nalunod siya sa dagat at lumalabas rin, ginasa muna ang biktima. Nakita rin nila na may palatandaan na laban pa ang biktima dahil sa kanyang mga sugat nito sa katawan. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, nakausap nila ang maaari na kasaksi sa pagpaslang sa dalawang biktima. Ito ay ang 4 na mga babae sa oras na iyon na mamasyal sila sa lugar kung nasaan rin mismo ang dalawang biktima na magkasintahan. Ayon sa kanila, habang sila ay nagkatuwaan, nilapitan sila ng dalawang lalaki at humingi pa sila ng sigarilyo. Pilit umano sila ipasakay sa kanilang bangka, subalit tumanggi sila dahil hindi naman nila umano kakilala ang dalawang lalaki. Napansin rin nila na parang lasing ang dalawang lalaki na iyon. Nakita rin nila mismo na lumalapit ang dalawang lalaki sa mga biktima na magkasintahan. Pero hindi sapat ang salaysay ng mga 4 na babae na ito para malaman nila ang mga salarin sa pagpaslang sa magkasintahan. Hindi inaasahan ng mga pulis na may isa pang nakasaksi para magbigay ng impormasyon at salaysay sa nangyaring krimen. Ayon pa sa nakasaksi, habang nagpahinga siya sa kanyang bangka, nakita niya umano ang 3 lalaki lumalapit sa dalawang magkasintahan. Narinig niya na tinawag na pinsan ang biktimang si James Carr. Nagkumpisa na ang pagtatalo nila at nakita umano niya na kumuha ng pamalo na kawayan si John Paul Meras at ipinalo ito kay James Carr. Pagkatapos, bumagsak si James Carr sa semento. Ayon pa sa nakasaksi, nakita umano niyang sinasakta ng isang salarin si Glory May at sinuntok ang kanyang sikmura nito at naging dahilan na walan siya ng malay. Pagkatapos nilang saktan ang dalawang magkasintahan, agad binuhat ng mga salarin patungo sa kanilang bangka. Hinala pa ng mga pulis matapos pinasakay ng mga salarin sa kanilang bangka ang dalawang biktima at pinatuloy pa nila ang mga masasamang karahasan nila. Maaring doon ang rin naganap ang panghalay sa biktima na si Glory May bago siya tinuluyang pinaslang ng mga salarin. Ayon pa sa pag-imbestiga, hinala rin ang una nakakita sa katawan ng biktima sa dagat. Kaya sinampahan ng kaso na rape, homicide, murder na sina John Paul Meras, 20 taong gulang. Romel de la Cruz, 22 taong gulang. Kasama rin ang minor de edad na salarin na ito na si Darrell, 16 taong gulang sa kaso ni Glory Mary Carbonell. Habang si biktima na si James Carr naman ay ang kasong murder para sa mga salarin na ito. Hindi inaasahan ng mga pulis kasalukuyang nakulong na pala ang dalawang salarin na sina John Paul at Romel sa kasong illegal na bawal ng gamot. Ayon pa sa mga salaysay ng mga salarin na ito, tinanggi nila na wala silang kinalaman sa pagkamatay ng dalawang magkasintahan. Ayon pa sa kanila, dinukot umano sila ng kasibilyan at pinilit pinaamin sa pagpaslang sa magkasintahan. Sinaktan umano sila ng kasibilyan na dumukot sa kanila. Pero patuloy itinanggi na wala silang kasalanan sa pagpaslang sa dalawang biktima. Dahil na-prem up daw sila, kaya sila ay nasa kulungan ngayon at kinasuhan pa ng kasong illegal, bawal na gamot. Ayon sa kanila, ang magandang loob lang sila na ihahon ang mga biktima sa dagat pero sila pa ang napagbintangan sa krimen na iyon. Ayon pa kay John Paul, sa oras na iahon nila ang katawan ni Glory Mary ay kasama nila ang pinsan ng biktima at isang pulis. Handa umano silang patunayan na wala silang kinalaman sa pagpaslang sa magkasintahan.
Ayon naman sa mga pamilya ng biktima, hindi pa tapos ang paghanap nila ng hustisya dahil hindi pa inamin ng mga salarin ang kanilang kasalanan sa nangyaring krimen na iyon. Ang hiling nila, katarungan ang kailangan nila at pagbayaran ng mga salarin na ito sa pagpaslang nila sa dalawang biktima. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel at huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos, pagsubaybay araw-araw sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Magandang araw sa ating lahat.